Alawakan, sa Alapaap. Ngayon, siyempre, kulang pa rin tayo ng tubig. At makikibalita muna tayo kay Engineer Patrick Dizon, spokesperson po ng MWSS tungkol po sa ating angat water level at water pressure. Mga kapuso, eto na. Engineer Dizon, magandang umaga po. Hello. Magandang umaga po, Sir Melo, at sa lahat po ng ating pong mga kababayan na nakikinig po ng inyong pong programa. Tama po ba yung sinasabi ko na hindi pa naman tayo nakaka-experience na nadagdagan ng malaki ang ating Angat dam, yung water level po, Engineer? Actually, Sir Melo, kahapon po, maganda po yung epekto ng pag-ulan po sa ating reservoir. Itong mga nakaraang araw kasi, Sir Melo, nasa around 40 to 50 centimeter po yung binababa ng ating reservoir kada araw. Opo. Pero dahil sa pag-ulan po kahapon po, ay napababa po nito yung daily average decrease po ng ating tubig po sa reservoir. So from 40 to 50 centimeter po kada araw ay 16 centimeter lamang po yung binaba po ng ating Angat Dam. So sa ngayon po nasa 180.78 meters pa po yung ating pong reservoir. Pero dahil po nasaturate na po yung ating pong mga reservoir, kung magtutuloy-tuloy ito, Sir Melo, yung pag-ulan sa ating mga watershed ay ini-expect mo po natin na tataas na po yung ating tubig sa ating mga reservoir. Napakaganda pala. So may epekto pala yung mga pag-ulan-ulan na yon. Talagang bumabagsak doon sa mga ating water reservoir yung tubig ulan po, Engineer? Opo, actually yung tatlo pong reservoir po na binabantayan po natin, Angat, Ipo, sa Lamesa. Yung Angat ay napababa po yung decrease po, pero yung Ipo and Lamesa ay tumaas po ng around 5 cm po. Ba? Yung ating pong reservoir. Magaling. Opo, yung pala naman. So malayo pa tayo doon sa minimum operating level? Tama ba 'yon, Engineer? Actually, Sir Melo, yung ating pong Angat Dam ay nasa 78 cm na lamang po ay aabutin na po yung ating pong minimum operating level na 180 meters. So, hopefully po na magtuloy-tuloy po yung pag-ulan sa ating mga watershed para po umakyat po yung ating pong reservoir level. Paano yung inanunsyo ninyo nung kailan? Last week, no? Na dahil dyan ay magbabawas ng water pressure sa mga piling oras. Matutuloy pa ba yan, Engineer Dizon? Actually, Sir Melo, tuloy-tuloy pa rin po yan, sir. Kasi ang kailangan po talaga po natin ay yung talaga pong bagsak po ng ulan, yung bagyo po talaga para mag-refill po yung ating reservoir. Pero in-expect naman po natin, Sir Melo, na as per advisory na rin po ng Pag-asa, pagdating po ng June or July ay magkakaroon na po ng mga pag-ulan po talaga, yung talagang pagbagsak ng ulan sa ating mga reservoir. Kaya sa ngayon po, Sir Melo, even though mayroon po tayong sufficient pa po yung ating pong allocation na nanggagaling sa Angat Dam, ay kailangan pa rin po natin itong i-preserve hanggat wala pa po yung ini-expect po natin na talagang pag-ulan. Mahirap ang hawakan yung mga ganyan lang na paminsan-minsang ulan. Ano po, Engineer? Tama po, kasi yung mga pag-uulan po natin sa ngayon ay very isolated pa rin po. So, kailangan po natin yung talagang ilang araw po na pag-uulan sa ating mga watershed para umakyat po yung ating pong reservoir elevation. Opo. Pag talagang sinabi ng ito, tag-ulan na, sustained na yung mga ulan, yung pwede na po uling bumalik tayo sa dating water pressure. Ano po? Depende pa rin po, Sir Melo, depende pa rin sa talagang pag-ulan po ng ating reservoir. Pero sa amin naman po sa MWSS at ang ating mga concessionaire, hanggat maaari po ay kailangan po nating i-preserve yung ating pong natitirang tubig sa ating reservoir kasi kailangan po nating ipunin para may magamit pa po tayo the next year. So kailangan po natin talaga mapataas hanggang sa elevation po na 212 or mas mataas pa, which is that's the normal high water level po ng ating reservoir para hindi naman po tayo magka-problema sa susunod na taon. Kasi ang balita noong last week ay magbabawas pa lang kayo. Hindi pa kayo tuluyang nagbabawas ng water pressure sa mga piling oras, Engineer? Actually, nakapagbawas na po tayo, Sir Melo, mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4. Actually, may mga paunti-unti pong mga areas po na binawasan na rin po natin during the daytime. Ito naman po yung from 12 noon hanggang alas 4. Pero piling lugar lang po ito kung saan po yung mostly po yung mga matataas po talaga yung non-revenue water po or yung mga losses po sa sistema. Opo, dapat makumpuni pati yon, yung mga tagas-tagas na yon, kasi sayang magpalakas ng puwersa ng tubig kung mapupunta din naman sa wala. Ano po, Engineer?
Abo, tama po Sir Melo, kaya ini-encourage din po natin yung ating po mga kababayan po no, na kung may mga nakikita po silang mga leakages po, mga tubig po na tumatapon po sa kanilang po mga lugar ay report lamang po sa amin po no para matugunan po natin ito at ma-repair po namin. Yung pala tama ba to? Ang talagang naramdaman na ang pagbaba ng alokasyon ay ang NIA sa 12 cubic meters per second na lang daw. Engineer. Opo. Actually po, yung NIA po kasi, Sir Melo, ay nasa last stage na po sila or yung tinatawag po na cropping stage po, no? Opo. So kung saan po ay di na po nila masyado kailangan po yung tubig. Kaya po kami po sa MWSS, since hindi po nila nagagamit po yung tubig, ay hiniram pa po muna namin yung kanilang 3 cubic meter per second or equivalent po ito, Sir Melo, no, sa 260 million liters per day para po may magamit po tayo para hindi po tayo magkaroon po ng mga water interruption dito sa Metro Manila. Ay siya. At sana maging maayos ang ating supply ng tubig at madagdagan pa ang ulan at mapunta dyan sa ating mga pinag-iipunan ng tubig. Ano po, Engineer? Actually, yun din po yung talaga po pinagdasal po natin. Pero expected na po natin ito basis po sa ating po historical level na pagdating po ng June at July ay talaga po magre-refill na po yung ating mga reservoir. Opo. Engineer, salamat po sa balitang ito. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Sir Melo, at sa lahat po ng ating pong mga kababayan. Magandang umaga po. Good morning po, Engineer Patrick Dizon, spokesperson ng MWSS. Ay, yan na tayo.